10 taon ng sakripisyo na uwi sa karumaldumal na pagtataksil, habang ang mga daliri ni Florence ay duguan sa pagtatahi ng barong para sa tagumpay ng asawa, si Armando ay nagpapakasasa sa bisig ng ibang babae. Basura ka lang sa pamilyang ito, ang bulyaw ng biyenan. Ngunit hindi nila alam, ang inaalipusta nilang asawa ang reynang nagpapatakbo sa kanilang kumpanya. Magtatapos na ang pagtitiis. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang apoy? Mabuti na lang. At hindi nalaman ng asawa mong hampas lupa na dito ka inatake sa kama ko, Armando. Isipin mo na lang ang kahihiyan kung sa luma ninyong bahay ka dinala ng ambulansya. Ang boses na yon ni Bianca, na malambing ng ngunit puno ng lason, ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Florence. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng VIP room ng ospital, nangangatog ang mga tuhod at halos hindi makahinga. Sa kanyang yakap ay ang isang bagong tahing barong Tagalog, ang pinakamagandang obra na ginawa niya sa loob ng 10 taon, na punong-puno ng pag-asa para sa promosyon ng kanyang asawa. Ngunit ang telang iyon, na dapat ay simbolo ng kanilang tagumpay, ay may mga batik na ngayon ng sariwang dugo mula sa kanyang mga daliri na natusok ng karayom dahil sa pagmamadali. Ilang sandali lang ang nakalilipas, ang tanging naririnig sa kanilang maliit na silid ay ang mahinang ugong ng makina ng pananahi na tila isang malungkot na oyay sa gitna ng katahimikan. Doon, sa ilalim ng andap-andap na ilaw, ibinuhos ni Florence ang bawat hibla ng kanyang pagmamahal sa bawat burda ng barong na yon. Hindi niya inalintana ang antok o ang hapdi ng kanyang mga mata. Ang mahalaga sa kanya ay maging kagalang-galang ang asawa sa harap ng maraming tao. Ngunit ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila nagbabadya na pala ng mas malalim na sugat na tatama sa kanyang puso ngayong gabi. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Doña Consolacion, ang kanyang biyenan, na laging may hawak na rosaryo, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng semento. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha ng matanda. Sa halip ay galit ang sumalubong kay Florence. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa katahimikan ng hallway. Naramdaman ni Florence ang biglang pag-init ng kanyang muka at ang panlalabo ng kanyang paningin. Ang barong na yakap-yakap niya ay nahulog sa sahig na dumihan ng alikabok ng ospital. Huwag kang mag-inarte rito, Florence. Kung naging mabuti kang asawa, hindi kakailanganin ng anak ko na humanap ng aliw sa iba. Ang bulyaw ng matanda sa kanya. Ang bawat salita ay tila isang hagupit na nagpira-piraso sa kanyang pagkatao. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang katulong na naligaw sa ospital. Nakakahiya ka. Pirmahan mo ito at manahimik ka. Huwag mong sisirain ang pangalan ng mga Del Rosario dahil lang sa pagiging selosa mo. Utang mo sa amin ang buhay mo, kaya matuto kang magbayad sa pamamagitan ng pananahimik. Inihagis ng matanda ang isang excerpt ng pera at isang dokumento sa paanan ni Florence. Ang puting papel ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang dangal. Naramdaman ni Florence ang unti-unting paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri hanggang sa maging manhid ang kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, tuyong-tuyo at mahapdi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang hustisya sa 10 taon niyang pagsisilbi, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso na tila isang tambol na unti-unting nawawala sa ritim. Tumingin siya sa barong na nasa sahig, ang obrang binuo niya sa loob ng maraming puyat. Ngayon ay tinatapakan na ng maruming sapatos ng kanyang biyenan habang papasok ito ulit sa silid. Doon, sa gitna ng malamig at puting pasilyo ng ospital, tumayo si Florence na mag-isa, basag at durog. Ang kanyang mundo, na binuo niya sa paligid ng pagmamahal kay Armando, ay gumuho na sa isang iglap. Bakit ba ang pagmamahal, kapag ibinigay mo ng buo, ay madalas na nag-iiwan sa'yo na mas kulang pa sa wala?
Hanggang kailan mo kayang lunukin ang sarili mong dugo para sa isang pamilyang hindi ka kailanman itinuring na tao? Kung hindi dahil sa amin, Florence, baka hanggang ngayon ay namumulot ka pa rin ng basura sa riles ng tren. Huwag mong kakalimutan na ang bawat butil ng kaning isinusubo mo at ng anak mo ay galing sa bulsa ng pamilyang ito. Ang tinig ni Doña Consolacion ay kasing talim ng isang rason habang umaalingaw-ngaw sa malawak na silid kainan. Nakatayo si Florence sa harap ng kalan. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga daliri habang hinahalo ang mainit na tsokolate. Ang bawat singaw ng tubig ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga luhang hindi niya maibuhos. 10 taon na ang nakalilipas, ngunit ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya ay tila isang kadenang bakal na lalong humihigpit sa bawat araw na lumilipas. Dahan-dahang inilapag ni Florence ang tasa sa harap ni Armando na ngayon ay nakaupo na at tila walang anumang nangyari sa ospital nung nakaraang gabi. Ang asawa niya ay abala sa pagbabasa ng mga dokumento, hindi man lang siya tinapunan ng tingin o kahit isang tipid na pasasalamat. Ang katahimikan sa mesa ay hindi mapayapa. Ito ay isang mabigat at nakakasakal na uri ng katahimikan na tila nagbabala ng isang paparating na unos. Sa kalagitnaan ng almusal, mabilis na lumapit ang maliit na si Tala sa kanyang lola. Sa kanyang murang isip, ang tanging alam niya ay ang pagpapakita ng respeto. Hinawakan ng bata ang kamay ng matanda upang magmano, isang kilos na puno ng kawalang kamuwangan at pagmamahal. Ngunit bago pa man madampi ang kamay ng lola sa noo ng bata, mabilis itong binawi ni Doña Consolacion. Kitang-kita ni Florence ang pagkunot ng noo ng matanda at ang diring gumuhit sa kanyang mga mata. Kinuha ng biyanan ang isang bote ng sanitizer mula sa kanyang bulsa at mabilis na binuhusan ang kanyang mga kamay. Tila ba ang hawak ng isang inosenteng bata ay isang nakakahawang sakit. Ang amoy ng alkohol ay agad na humalo sa bango ng almusal, nagbibigay ng isang mapait na mensahe sa hangin. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Florence? Turuan mo ang anak mo na huwag basta-basta humahawak sa akin. Ang dumi-dumi ninyong tignan, ang maanghang na sabi ng matanda habang patuloy sa pagkuskos ng kanyang mga palad. Napatigil si Tala. Ang kanyang maliliit na balikat ay bahagyang nanginig. Tumingin siya sa kanyang ina na may halong pagkalito at lungkot. Kinagat ni Florence ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bawiin ang dangal ng kanyang anak. Ngunit ang takot na mapalaya sila at mawalan ng matitirhan ang muling nagpatahimik sa kanya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ng anak at iginiya ito pabalik sa upuan. Hindi pa man natatapos ang kanilang pagkain ay narinig na nila ang tunog ng gulong ng sasakyan sa labas. Pumasok si Bianca sa loob ng bahay na tila ba siya ang tunay na may-ari nito. Nakasuot siya ng isang lila na dress na hapit sa katawan. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig na tila bawat hakbang ay isang pananakop. Good morning, everyone! Oh, Armando, I brought you something for your meeting today. Masiglang bati ni Bianca. Lumapit siya kay Armando at inilabas ang isang mamahaling silk tie. Walang anumang pag-aalinlangan na isinuot niya ito sa leeg ng asawa ni Florence. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa kwelyo nito habang nagtatama ang kanilang mga paningin. Nakatitig lang si Florence. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang eksenang yon ay tila isang malinaw na paglapastangan sa kanyang presensya bilang asawa. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang nakangiti si Armando kay Bianca, ang parehong nangiti na matagal nang hindi na ibibigay sa kanya. Florence, can you get me another cup of coffee? And make it quick. We have a lot of things to discuss regarding the project. Utos ni Armando sa kanya na tila ba siya ay isang utusan lamang na nagkataong nakaupo sa hapag. Tumayo si Florence. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa kusina ay tila may nakataling mabigat na bato. Habang inihahanda ang kape,
Narinig niya ang mahinang tawanan ni Bianca at Doña Consolacion sa labas. Ngunit sa likod ng tawang iyon, may narinig siyang isang bulong na nagpatigil sa kanyang paghinga. "Huwag kang mag-alala, Bianca. Konting tiis na lang at magiging malinis na ang lahat. Mayroon na akong nakahandang ebidensya na magpapatunay na may kinakasama siyang ibang lalaki. Kapag lumabas ang mga litratong yon, wala nang mukhang maihaharap ang babaeng yan sa korte at kailanman ay hindi na niya makukuha ang bata." Nabitiwan ni Florence ang hawak na kutsara. Ang tunog nito sa sahig ay tila isang babala na ang impyernong kanyang kinatatayuan ay magiging mas malupit pa sa mga susunod na araw. Walang amoy ang kasinungalingan, ngunit sapat ito upang lasunin ang bawat sulok ng tahanan na dati ay puno ng pag-asa. Sa loob ng silid na pinagsaluhan nila ni Armando, sa loob ng 10 taon, nakatayo si Florence habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Hindi ito ang lalaking minahal niya. Ang bawat kilos ni Armando ay tila may itinatagong anino. Nang akala niya ay nakatulog na ang lahat, nakita niya ang asawa na dahan-dahang binubuksan ng kanyang aparador. Walang tunog ang paggalaw nito, tila isang magnanakaw sa sariling pamamahay. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Florence kung paano maingat na isiningit ni Armando ang ilang piraso ng papel sa ilalim ng kanyang mga tinitipong tela. Ang mga papel na yon, mga pekeng sulat ng pag-ibig at mga resibo ng hotel na may pangalan niya, ay ang mga pako na gagamitin nito upang ipako siya sa krus ng kahihiyan. Ang bawat paghinga ni Florence ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang lalamunan, ngunit pinili niyang manatiling tahimik, nanonood sa sariling pagbitay. Kinaumagahan, habang naglilinis ng sala, narinig ni Florence ang mahinang boses ni Doña Consolacion mula sa hardin. Kausap nito ang maliit na si Tala. Ang matanda ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang puno ng pagkukunwari habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Alam mo ba, Tala, na ang mga nanay ay minsan napapagod din? Baka isang araw, paggising mo, wala na si mama mo. Baka mas piliin niya ang ibang tao kaysa sayo dahil hindi ka naman sapat na bata para sa kanya." Ang bulong ng matanda na tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa tenga ng bata. Nakita ni Florence ang takot sa mga mata ni Tala. Ang bata ay napaatras. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig habang yakap ang kanyang paboritong manika. Ang kalupitan ng kanyang biyenan ay wala nang pinipiling biktima. Kahit ang sarili nitong apo ay handang saktan para lamang makuha ang gusto. Hindi na nakatiis si Florence. Lumabas siya at agad na kinuha ang anak. Ang kanyang mga mata ay nagbababala, ngunit ang kanyang bibig ay nananatiling nakasara. Sa gitna ng kanyang paglalakad, patungo sa palengke upang bumili ng mga gamit sa pananahi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa kanyang yakap ay ang mga bagong drawing ni Tala, mga larawan ng kanilang dalawa na masayang naglalakad sa ilalim ng araw. Hindi inisip ni Florence ang sariling katawan na nababasa na ng malamig na patak ng ulan. Sa halip, hinubad niya ang kanyang lumang jacket at maingat na ibinalot sa mga papel ni Tala. Yumuko siya, ginawang panangga ang sariling likod upang masiguro na walang kahit isang patak ng tubig ang dudungis sa tanging kayamanan ng kanyang anak. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit ang init ng pagmamahal sa anak ang nagpapatatag sa kanya. Pagkatapos ng ulan, tumigil si Florence sa isang luma at maduming public phone booth sa kanto. Ang amoy ng kalawang at basang semento ay tila nagpapabigat sa hangin. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinadial ang numero ni Attorney Mateo. Ang tanging taong naisip niyang makakatulong sa kanya sa gitna ng kadilimang ito. "Hello, Attorney Mateo? Kailangan ko po ng tulong ninyo." Ang mahinang sambit ni Florence. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Tila tumigil ang mundo ni Florence sa bawat segundong lumilipas. Nang muling magsalita ang abogado,
Ang tinig nito ay puno ng pagkagulat at isang uri ng pagkilala na hindi inaasahan ni Florence. Ang boses na yan, hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ba yan, Florence? Ang tanong ni Attorney Mateo ay tila may bitbit na sikretong matagal nang nakabaon, isang misteryong nagpahinto sa tibok ng puso ni Florence. Nang makauwi siya sa bahay, sinalubong siya ng isang nakabibingal na katahimikan. Walang tunog ng tawanan ni Tala, walang ingay ng mga laruan. Mabilis na tumakbo si Florence patungo sa silid ng anak. Pagbukas niya ng pinto, ang kwarto ay walang laman. Ang tanging naiwan sa gitna ng sahig ay ang paboritong hair clip ni Tala. Wasak, durog, at tila sumisigaw ng isang panganib na hindi pa niya nakikita. Manahimik ka, bata ka. Ang ingay mo ay lalong nagpapadilim sa kasalanan ng nanay mo. Manatili ka riyan sa loob hanggat hindi mo natututunang itikom ang bibig mo tungkol sa mga papel na nakita mo. Huwag mong subukan na lumabas kung ayaw mong masaktan muli. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malamig na hanging galing sa hukay na sumalubong kay Florence pagkapasok niya sa pintuan. Sa kanyang kamay ay bitbit niya ang isang maliit na supot ng paboritong yema cake ni Tala na binili niya mula sa kanyang natirang barya sa buong araw na pagtatrabaho. Ang tamis ng pasalubong na yon ay tila biglang naging abo sa kanyang panlasa. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang lason na dahan-dahang nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Bumagsak ang supot ng cake sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa tiles ay hindi narinig sa pandinig ni Florence, ngunit ang pagkalat ng icing sa sahig ay tila sumasalamin sa kanyang nadudurog na pag-asa. Ang kanyang lalamunan ay biglang nanikip, tila may isang kamay na bakal na sumasakal sa kanya. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga palad habang ang kanyang buong katawan ay nagsisimulang manginig sa takot at galit. Mabilis siyang tumakbo patungo sa madilim na bodega sa ilalim ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila pasa ng buong mundo. Gamit ang isang mabigat na piraso ng kahoy, pilit niyang sinira ang kandado ng pinto. Ang bawat pagtama ng kahoy sa bakal ay tila isang hiyaw o ng kanyang kaluluwa na naghahanap ng hustisya. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto. Ang amoy ng alikabok at lumang gamit ang sumalubong sa kanya. Kasunod ang isang mahina at nanginginig na tinig. Mama, masakit po. Mama, kukunin nila si Tala. Doon, sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang kanyang anak. Nakasandal si Tala sa mga lumang kahon. Ang kanyang maliit na katawan ay tila isang basag na manika. Ang kanyang kanang braso ay nakalaylay sa isang anggulong hindi natural at ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng tuyong luha at alikabok. Ang kaninang masayang bata ay tila isang anino na lamang ng takot. Yumakap si Florence sa anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa noo ni Tala na tila isang mainit na ulan. Ngunit sa likod nila, narinig ang mabibigat na hakbang ni Armando. Pumasok ang kanyang asawa, hindi upang tumulong, kundi upang tapusin ang nasimulan nilang pagwasak sa kanya. Inihagis ni Armando ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lumang mesa sa tabi ng bodega. Pirahan mo na ang mga dokumentong yan, Florence. May desisyon na ang korte. Dahil sa ebidensya ng pagtataksil mo, wala kang karapatang maging ina. Kunin mo na ang mga basura mo at umalis ka sa bahay na ito bago ko patawagin ang mga pulis para kaladkarin ka palabas. Ang malamig na utos ni Armando, habang ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa para sa sariling anak na nasasaktan. Tumingin si Florence sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi takot ang nakita sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagkatao ay tila isang basong puno na ng tubig na ngayon ay tuluyan ng umapaw. Kinuha niya ang panulat at sa bawat paggalaw ng kanyang kamay sa papel, naramdaman niya ang pagputol ng huling hibla ng kanyang pagiging martir. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang sumpa na ibinabalik niya sa pamilyang pumatay sa kanyang kaluluwa.
Binuhat ni Florence si Tala. Ang kanyang mga bisig ay tila nagkaroon ng higit na lakas kaysa sa karaniwan. Naglakad siya palabas ng bahay, hindi nililingon ang mga taong tinitignan siya ng may panunuya. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magbago ang kulay, tila naghahanda para sa isang malakas na bagyo. Sa bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos, ilang bahagi kaya ng puso ni Florence ang kailangang tuluyang mamatay bago muling isilang ang isang inang hindi na kailanman muling yuyuko? Layas! Huwag na huwag mong susubukan na lumingon muli sa pamamahay na ito, Florence. Isama mo ang anak mong malas at magtiis kayo sa kalsada na parang mga basahan. Ang mga salitang yon ni Doña Consolacion ay tila isang malakas na kulog na humiwa sa gitna ng bumubuhos na ulan. Nakatayo si Florence sa tapat ng malaking pintuang bakal ng mansyon, bitbit ang isang maliit na bag at karga-karga ang kanyang anak na si Tala. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao, ngunit wala nang hihigit pa sa lamig ng mga matang nakatingin sa kanya mula sa loob ng bahay. Si Armando ay nakatayo sa likuran ng kanyang ina, walang kibo at tila isang estranghero na pinapanood ang pagtatapon ng basura. Ilang oras lang ang nakalilipas, ang mga kamay ni Florence ay abala pa sa paghahanda ng pinakamalambot na unan para sa kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang mga kamay na yon ay nanginginig habang mahigpit na nakayakap sa nangihinang katawan ni Tala. Ang kontras ng init ng kanilang dating tahanan at ng malupit na ulan sa labas ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang bawat hakbang ni Florence palayo sa mansyon ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na unti-unti nang napapatid. Naramdaman ni Florence ang biglang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay humahalo sa kanyang mga luhang. Hindi na niya mapigilan. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na itinapon sa semento, nadurog sa libu-libong piraso na imposibleng mabuong muli. Ang bawat hininga ni Tala na dumadampi sa kanyang leeg ay tila isang paalala na siya na lamang ang tanging sandigan ng bata. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa kabila ng basang paligid at ang bawat lunok niya ay tila may kasamang matalas na bubog. Sa gitna ng baha at dilim, tanging ang tunog ng kanyang mga yabag sa basang kalsada ang naririnig na tila isang malungkot na ritmo ng kanyang pagkatalo. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang tanging bitbit niya ay ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang bawat ilaw ng mga dumaraang sasakyan ay tila mga nanunuyang mata na nakamasid sa kanyang pagbagsak. Narating ni Florence ang maliit na barong-barong ni Nanay Pacing, ang dating labandera na tanging nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit. Ang amoy ng basang kahoy at lumang gulong ang sumalubong sa kanya. Nang bumukas ang pinto, ang init ng isang maliit na gasera ang tanging nagbigay ng liwanag sa kanyang nagdidilim na mundo. Dahan-dahang inilapag ni Florence si Tala sa isang manipis na banig. At doon, sa gitna ng kahirapan, ay naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na hindi niya nahanap sa loob ng mansyon. Hinawakan ni Florence ang malamig na paa ng kanyang anak. Inihapit niya ang sariling katawan sa bata. Sinusubukang ibigay ang natitira niyang init upang hindi ito tuluyang mabuwal sa lagnat. Ang bawat hikbi ni Nanay Pacing sa gilid ay tila isang musika ng pakikiramay na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang salita ng mga Del Rosario. Sa pagdating ng umaga, habang ang hamog ay dahan-dahang nawawala, tumayo si Florence sa tapat ng isang malaking gusali sa Makati. Ang kintab ng salamin ng skyscraper ay tila sumasalamin sa kanyang bagong anyo. Isang anyong hindi nakakikitaan ng takot. Ginalaw niya ang kanyang mga daliri na may mga bakas pa ng tahi. At sa bawat kislap ng kanyang mga mata ay may namumuong isang bagyo na mas malakas kaysa sa naranasan niya kagabi. Bakit ba kailangang dumaan ang isang tao sa pinakamadilim na gabi bago niya makita ang tunay na liwanag ng kanyang sariling lakas?
Sapat na ba ang pag-ibig ng isang ina upang tapatan ang kapangyarihan ng perang kayang bumili ng katotohanan? Hindi ako maaaring magkamali sa mga matang iyan. Sa loob ng 5 taon, hinahanap ng mundo ang likas na henyo sa likod ng pangalang F. Ngunit sino ang mag-aakalang ang reynang nagligtas sa kumpanyang Estrella ay nagtatago lamang sa ilalim ng isang 100 pisong payong. Ang mga salitang yon ni Attorney Mateo ay tila isang mainit na haplos sa naninigas na puso ni Florence habang nakaupo siya sa loob ng isang marangyang opisina sa Makati. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng amoy ng mamahaling leather at sariwang kape. Isang mundo na napakalayo sa basang semento at amoy ng kahirapan na iniwan niya kaninang umaga. Nakatitig ang abogado sa kanya, hindi nang may awa, kundi nang may malalim na paggalang na tila nakakita ng isang nakatagong ginto sa gitna ng tumpok ng putik. Dahan-dahang itinaas ni Florence ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ang mga bakas ng tahi at mga peklat mula sa karayom ay tila nagniningning na parang mga medalya ng digmaan. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga gabi 5 taon na ang nakalilipas, noong ang kumpanya ni Armando ay nasa bingit ng pagkabagsak. Naaalala niya ang bawat gabi na hindi siya natutulog, hindi lamang upang mag-alaga ng anak, kundi upang gumuhit ng mga obra na ipinadadala niya ng palihim sa mga fashion house sa Paris. Ang bawat dolyar na kinita niya mula sa mga banyagang iyon ay hindi niya ginastos para sa sarili. Sa halip, ginamit niya ang lahat ng iyon upang bumili ng mga shares ng Estrella sa pamamagitan ng isang lihim na trust fund dahil alam niyang ang pride ni Armando ay mas matalas pa sa anumang patalim. Attorney Mateo, hindi ko kailanman ninais na gamitin ang kapangyarihang ito. Ang mahinang tugon ni Florence, ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin na may dalang bigat ng isang bagyo. Inakala ko na ang pananahimik ko ang magpapanatili sa kapayapaan ng aking pamilya. Inakala ko na sapat na ang makita si Armando na matagumpay, kahit na sa likod ng bawat tagumpay niya ay ang aking dugo at pawis na hindi niya kailanman kinilala. Tumayo ang abogado at lumapit sa isang malaking vault. Ang tunog ng pag-ikot ng dial ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga mapangapi. Inilabas niya ang isang makapal na folder na may gintong tatak. Nang ilapag ito sa harap ni Florence, ang kislap ng mga dokumento ay tila naging sulo sa madilim na pasilyo ng kanyang buhay. Doon, sa mga papel na yon, nakasulat ang katotohanang siya ang nagmamay-ari ng 51% ng Estrella, ang tunay na nagpapatakbo ng bawat makina at bawat hibla ng tela sa kumpanyang yon. Hinawakan ni Florence ang gilid ng sertipiko. Ang bawat kalyo sa kanyang daliri ay tila sumisigaw ng katarungan. Sa sandaling iyon, ang imahe ng kanyang sarili na umiiyak sa sahig ng ospital ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang matatag at matapang na anyo na matagal na niyang ibinaon. Ang bawat paghinga niya ay tila nagiging mas malalim, mas malaya, at mas mapanganib para sa mga taong sumira sa kanya. May sapat na ba akong pondo upang masiguro ang kinabukasan ni Tala? Ang tanong ni Florence habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga sasakyan sa ibaba ay tila maliliit na langgam lamang. Higit pa sa sapat, Florence, ang iyong lihim na account ay hindi lamang puno ng pera. Ito ay puno ng kapangyarihan na kayang magpabagsak ng isang imperyo sa loob ng isang gabi. Sagot ni Attorney Mateo habang iniiaabot ang isang itim na bank card na tila isang susi sa isang bagong mundo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang dumating sa linya ng abogado. Ang balita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa gitna ng nagbabagang apoy. Ang kumpanya ng Estrella ay naghahanda na para sa isang malaking pagdiriwang para sa pagsasama ng kumpanya at ng bangko ng pamilya ni Bianca. Isang marangyang imbitasyon ang ipinadala sa opisina ni Attorney Mateo
para sa isang taong hindi pa kailanman nakikita ng publiko. Nais nilang makaharap ang President F sa gabi ng anunsyo ng kasal ni na Armando at Bianca, ang sabi ni Attorney Mateo na may halong mapait na ngiti. Inaanyayahan nila ang kanilang sariling kamatayan nang hindi nila nalalaman. Tumingin si Florence sa imbitasyong may gintong ukit. Ang pangalan ni Armando ay nakasulat doon nang may kapalaluan. Tila ba siya ang hari ng mundo? Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Florence. Isang nangiti na hindi pa kailanman nakita ng sinuman sa loob ng 10 taon. Gaano kaya kasakit ang mahulog mula sa pinakamataas na pedestal na itinayo mo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Handa na ba ang isang huwad na hari na makaharap ang reynang kanyang minaliit at tinapakan? Ang bawat tahi ng karayom sa telang ito ay hindi na para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga, kundi para sa isang baluti na poprotekta sa aking dangal at sa kinabukasan ng aking anak. Sa loob ng maliit na barong-barong ni Nanay Pacing, ang amoy ng mainit na sabaw ng manok ay humahalo sa amoy ng lumang makina ng pananahi. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya, dahan-dahang isinusubo ni Nanay Pacing ang mainit na sabaw kay tala. Ang bawat pag-ihip ng matanda sa kutsara ay tila isang dasal ng pag-asa. Nakatingin lamang si Florence at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luhang galing sa takot, kundi luhang galing sa paglaya. Niyakap niya ang matanda at ang kanyang mga hikbi ay tila isang ilog na kumakawala sa dam ng 10 taong pagtitiis. Iiyak mo lang lahat, anak. Ang bawat luhang lumalabas sa iyong mga mata ay pambura sa mga madidilim na alaala ng nakaraan. Ang mahinang bulong ni Nanay Pacing habang hinahaplos ang likod ni Florence. Nang tumigil ang pag-iyak, muling bumalik ang talim sa mga mata ni Florence. Kinuha niya ang isang rolyo ng pinakamahal na telang seda na ibinigay sa kanya ni Attorney Mateo. Isang kulay hating gabing asul na tela na tila may mga bituin sa loob. Sa bawat pagputol niya ng tela, tila pinuputol din niya ang mga anino ni Armando sa kanyang buhay. Hindi na siya ang mahiyaing asawa na nagtatago sa kusina. Siya ay isang arkitekto ng sarili niyang paghihiganti. Ang bawat hagod ng chalk sa tela ay tila isang mapa patungo sa pagbagsak ng mga Del Rosario. Ang tanging naririnig sa silid ay ang ritmo ng gunting na humahati sa seda, na tila isang matapang na martsa patungo sa digmaan. Samantala, sa loob ng mansyon, abala si Bianca sa pagmamanipula kay Armando. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Bianca ay tila isang nakalalasong hamog na bumabalot sa silid. Hinahaplos niya ang braso ni Armando habang binubulungan ito tungkol sa pagsasama ng kanilang mga ari-arian. You know, Armando, once we merge everything into my family's bank, those shareholders won't even dare to question your authority. We will be the most powerful couple in this industry, ang nakatutuksong sabi ni Bianca habang pinapirmahan ng ilang dokumento na unti-unting naglilipat ng natitirang yaman ni Armando sa kanyang pangalan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, abala naman si Attorney Mateo sa pagrerepaso ng mga ebidensya. Pinapanood niya ang nakuhang footage mula sa isang lumang kamera na itinago ni Florence sa bahay noon. Doon, kitang-kita ang malupit na pagtulak ni Doña Consolacion kay Tala. Ang bawat frame ng video ay tila isang sampal sa katarungan. Kasama rin sa mga dokumento ang mga listahan ng mga pekeng transaksyon na ginawa ni Armando upang magnakaw mula sa pondo ng Estrella. Ang lahat ng ito ay mga bala na handa nang iputok sa takdang oras. Kinaumagahan, lumapit si Tala kay Florence na may hawak na isang piraso ng papel. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, dahil nakasemento pa ang kanang braso, ipinakita ng bata ang kanyang iginuhit. Ito ay isang larawan ng isang babaeng may malaking kapa at isang kumikinang na korona na may hawak na espada.
Mama, ikaw ito. Sabi ni Nanay Pacing, ikaw daw ang superhero ko na tatalo sa mga masasamang tao. Ang masayang sabi ni Tala, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Hinawakan ni Florence ang guhit ng anak at naramdaman niya ang isang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang bawat linya ng guhit ni Tala ay tila isang pangako na hinding-hindi na niya hahayaang masaktan muli ang kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanilang munting katahimikan, narinig nila ang paghinto ng ilang itim na sasakyan sa bungad ng kanilang eskinita. Ang mga kalalakihang nakasuot ng barong at may madidilim na salamin sa mata ay dahan-dahang bumaba, tila mga aninong naghahanap ng biktima sa gitna ng liwanag. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa maruming semento ay tila isang babala. Sino ang mga taong ito at sino ang nagpadala sa kanila? Sa kabilang dako, pumasok si Armando sa loob ng kanyang opisina upang kunin ang mga huling disenyo para sa darating na fashion gala. Kumpiyansa niyang inikot ang dial ng kanyang malaking vault. Ang tunog ng bawat pag-click ay tila isang panigurado ng kanyang tagumpay. Ngunit nang bumukas ang makapal na pinto ng bakal, ang lamig ng hangin sa loob ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ang vault na dapat ay puno ng mga obra maestra na gagamitin niya upang makuha ang suporta ng mga banyagang mamumuhunan ay walang laman. Walang kahit isang piraso ng papel, walang kahit isang disenyo. Ang tanging naiwan sa loob ay isang maliit na karayom na may bakas ng tuyong dugo. Nakatusok sa gitna ng velvet na tela. Ano ang gagawin ng isang huwad na hari kapag ang tanging kayamanan na nagpapanatili sa kanyang trono ay biglang naglaho na parang bulat? Handa na ba siyang harapin ang gabi ng kanyang anunsyo na walang dalang anuman, kundi ang kanyang sariling kahihiyan? Ang katahimikan bago ang bagyo ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi ang huling pagkakataon upang huminga bago lamunin ng kawalan ang lahat ng iyong pinakaingatan. Sa loob ng isang marangyang suite sa Manila Hotel, ang amoy ng mamahaling hairspray at imported na pabango ay tila isang makapal na ulap na nakakasuffocate. Nakaharap si Doña Consolacion sa isang malaking salamin na may gintong ukit. Suot ang isang terno na gawa sa pinakamahal na pinya fabric. Ang bawat diamante sa kanyang leeg ay tila mga nagniningning na mata ng pagmamalaki. Hinahaplos niya ang kanyang buhok habang tinitignan ang kanyang sarili ng may labis na kasiyahan. Para sa kanya, ang gabing ito ang rurok ng kanyang kapangyarihan. Ang gabi kung kailan tuluyan na nilang mabubura ang bakas ng isang mahirap na mananahi sa kanilang marangal na pangalan. Tingnan mo, Armando, ang sabi ng matanda habang inaayos ang kwelyo ng kanyang anak. Ngayong gabi, ipakikita natin sa buong mundo kung sino ang mga Del Rosario. At kapag nakuha na natin ang basbas ng President F, wala nang makakapigil sa atin. Ang babaeng iyon, si Florence, ay isa lamang madilim na yugto na kailangan nating kalimutan. Nakatayo si Armando sa tabi ng bintana. Ang kanyang mukha ay maputla sa kabila ng makapal na makeup. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang bulsa. Hindi niya masabi sa kanyang ina na ang mga disenyong dapat ay ipagmamalaki niya ngayong gabi ay naglaho na parang usok. Pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na baka isang pagkakamali lang ang lahat o baka may naitago pa siyang kopya sa kanyang opisina. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman niya ang isang malamig na takot na dahan-dahang gumagapang sa kanyang gulugod. Pumasok si Bianca, lalong nagpatingkad sa ningning ng silid sa kanyang pulang gown na tila nagniningas na apoy. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa carpet ay tila isang martsa ng tagumpay. Lumapit siya kay Armando at hinalikan ito sa pisngi. Isang halik na walang init, kundi puno ng interes. Don't be so nervous, babe. Everything is set.
My family's bank is ready for the merger. Just make sure you impress President F tonight. I heard she's a very secretive but powerful woman. Bulong ni Bianca nang may mapanuring ngiti. Samantala, sa labas ng hotel, isang itim na luxury sedan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng pulang carpet. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ni Florence. Nakasuot siya ng hating-gabing asul na gown na gawa sa pinakamahusay na seda, isang disenyo na tila binuo mula sa mga pangarap at sakit ng nakaraan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang leeg na dati ay laging nakayuko, ngunit ngayon ay matatag na nakatingala. Dahan-dahang hinubad ni Florence ang kanyang lumang singsing sa kasal, ang piraso ng bakal na nagpaalala sa kanya ng 10 taong pagkakakulong. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon bago ito ihulog sa maliit na basurahan sa loob ng sasakyan. Ang tunog ng pagtama ng singsing sa plastik ay tila huling hantungan ng kanyang pagiging martir. Handa ka na ba, Florence? Ang mahinang tanong ni Attorney Mateo habang inaayos ang kanyang salamin. Ngayong gabi, babawiin natin ang lahat. Tumango si Florence. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng karayom na ginamit niya sa pagbuo ng kanyang baluti. Hindi lang ito tungkol sa pagbawi, Attorney Mateo. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanila na ang reynang itinapon nila ay ang siyang nagpapatakbo ng mundong kinatatayuan nila. Habang papasok sila sa ballroom, ang boses ng Master of Ceremonies ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, nagpapatahimik sa ingay ng mga kubyertos at tawanan ng mga elitista. Ang bawat mata ay nakatuon sa entablado. Ladies and gentlemen, a surprise announcement. Tonight, we are honored to finally meet the person who holds the future of Estrella in her hands. Let us all welcome the majority shareholder and the soul of this company, President F. Ang malalaking pinto ng ballroom na gawa sa mabigat na kahoy ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa anyo ng isang babaeng nakatayo sa gitna ng pintuan. Ang bawat tao sa silid ay napatigil, ang kanilang mga hininga ay tila naputol sa gitna ng hangin. Sino ang babaeng ito na may dalang kakaibang aura ng kapangyarihan at pait? Handa na ba ang mga Del Rosario sa mukhang lilitaw mula sa likod ng misteryong matagal na nilang kinatatakutan? Ang bawat hakbang ni Florence sa pulang carpet ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikan ng buong bulwagan. Ang mga ilaw ng kamera na naglalaban-laban sa pagkuha ng kanyang larawan ay tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malakas na dilubyo. Sa gitna ng marangyang ballroom, ang bawat mata ay nakatuon sa pintuan. Ang mga usapan tungkol sa pera at kapangyarihan ay biglang naputol, pinalitan ng isang mabigat na uri ng pagkamangha. Pumasok si Florence nang may nakahihilong ganda at otoridad. Ang kanyang hating-gabing asul na gown ay tila humihigop sa lahat ng liwanag sa paligid. Ginagawa siyang sentro ng sansinukob sa sandaling iyon. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa tapat ng makina. Siya na ang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang baso ng mamahaling alak na hawak ni Armando ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig at ang pagkalat ng kulay dugong likido sa puting carpet ay tila isang masamang pangitain na nagkatotoo. Nakanganga si Armando, ang kanyang mga labi ay nanginginig ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, tila hindi makapaniwala na ang babaeng itinapon niya sa kalsada ay ang parehong babaeng naglalakad ngayon nang may dangal sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Florence, ang tanging naibulasalas ni Armando. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang huni ng isang natatalong hayop. Ngunit hindi si Armando ang unang kumilos. Si Doña Consolacion, na tila hindi pa rin matanggap ang katotohanan, ay mabilis na humarang sa daan ni Florence. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling hiyas
ay nakaturo sa mukha ng kanyang dating menahe. Walang hiya ka. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Guards! Ilabas ang babaeng ito. Isang basura na nagmula sa railis ng tren ay walang karapatang dumungis sa aming pagdiriwang. Huwag ninyong hayaang sirain ng pulubing ito ang gabi ng aking anak. Ang sigaw ng matanda na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, nagdudulot ng bulungan sa mga panauhin. Hindi huminto si Florence, hindi man lang siya kumurap sa harap ng pandidiri ng matanda. Sa halip, lumakad siya ng diretso. Nilagpasan ang kanyang biyenan na tila ba ito ay isang hamak na hangin lamang. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kalamigan na tila yelo na dahan-dahang bumabalot sa init ng ballroom. Tumuloy siya sa entablado, kinuha ang mikropono mula sa kamay ng natitigilang MC at tumingin ng diretso sa mga mata ni Armando. Napako ang tingin ni Florence sa barong na suot ng kanyang asawa. Iyon ang huling bagay na tinahi niya nang may pagmamahal. Ang telang duminig sa kanyang mga panalangin at nakasaksi sa kanyang mga luhang dugo. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi habang nakikita ang isang maliit na batik ng tuyong dugo. Sa dulo ng manggas nito ang sarili niyang dugo. Hindi na kailangan ang mga gwardya, Doña Consolacion, ang simula ni Florence. Ang kanyang boses ay malakas, malinaw, at puno ng otoridad na nagpatahimik sa lahat. Sapagkat ang babaeng tinatawag ninyong basura ang siyang nagmamay-ari ng bawat hibla ng damit na suot ninyo ngayon. Ako ang nagbayad para sa kuryenteng nagbibigay ng liwanag sa gabing ito. At ako ang dahilan kung bakit meron pa kayong pangalang Del Rosario na ipinagmamalaki ninyo. Sa sandaling iyon, sa malaking screen sa likod ng entablado, lumitaw ang mga dokumentong legal na ipinakita ni Attorney Mateo. Ang mga titik ay malalaki at malinaw. Florence Del Rosario, 51% majority shareholder of Estrella Group of Companies. Ang bulong-bulungan ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Si Bianca ay napakapit sa braso ni Armando. Ang kanyang mukha ay puting-puti na tila isang bangkay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang napagtatanto na ang kumpanyang inaakala niyang kukunin niya ay pag-aari na pala ng babaeng minaliit niya. Tinitigan ni Florence ang kanyang dating pamilya. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagniningas na uling sa gitna ng gabi. Hindi ako pumarito upang makisaya sa inyong mga kasinungalingan. Ang pagpapatuloy ni Florence, ang bawat salita ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa hangin. Pumarito ako upang linisin ang aking kumpanya mula sa mga parasitong sumisipsip sa dugo ng Estrella. At sisimulan ko yon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo kung sino talaga ang tunay na may-ari ng buhay na ninakaw ninyo sa akin. Paano kaya tatanggapin ng mga Del Rosario na ang bawat yaman at dangal na ipinagmamalaki nila ay nakasalalay na ngayon sa isang galaw ng kamay ng babaeng tinawag nilang basura? Handa na ba silang mawala ang lahat sa loob lamang ng isang gabi? Ang kapangyarihang itinayo sa ibabaw ng luha ng mga inosente ay tila isang palasyong yari sa buhangin, isang malakas na ihip lamang ng katotohanan, at ang lahat ay guguhot tungo sa kawalan. Sa loob ng ballroom, ang bawat hininga ay tila naging yelo. Nakatayo si Florence sa gitna ng entablado. Ang kanyang anyo ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight na dati ay para lamang sa mga mapangapi. Sa kanyang likuran, ang malaking screen ay hindi na nagpapakita ng mga disenyo ng damit. Sa halip, ito ay naging isang salamin ng kabulukan ng pamilyang Del Rosario. Armando, akala mo ba ay hindi ko alam ang bawat sentimong kinuha mo mula sa pondo ng kumpanya upang ipambili ng mga mamahaling alahas para sa iyong kalaguyo? Ang boses ni Florence ay malamig, walang emosyon. Ngunit bawat salita ay tila isang hampas ng latigo. Mayroon kaming mga dokumento ng bawat pekeng transaksyon na nilagdaan mo. Sa oras na ito, ang lahat ng iyong bank accounts ay naka-freeze na.
Wala ka ng pag-aari, Armando. Maging ang sapatos na suot mo ay pag-aari na ng aking kumpanya. Napaupo si Armando sa sahig. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Muling nagbago ang imahe sa screen. Isang malabo, ngunit malinaw na video ang lumitaw. Ang tagpo sa loob ng mansyon, kung saan itinulak ni Doña Consolacion ang maliit na si Tala, pababa ng hagdan, at ang malupit na pagkaladkad sa bata, patungo sa madilim na bodega. Isang malakas na singhap ng pagkamuhi ang umalingaw-ngaw mula sa mga panauhin. Ang mga elitistang kanina ay humahanga sa matanda, ay ngayon ay tumitingin ng may matinding pandidiri. Ang banal na imahe ni Doña Consolacion ay nagkapira-piraso sa harap ng lahat. Mga kasinungalingan yan. Inedit ang video na yan. Ang hiyaw ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Mabilis na bumitaw si Bianca sa braso ni Armando na tila ba ito ay napakainit na bakal. Ang kanyang magandang mukha ay napuno ng pait at pagkasuklam. You're pathetic, Armando. Akala ko ay ikaw ang hari ng industriyang ito. Pero isa ka lang palang talunan na nakadepende sa perang ninakaw mo sa asawa mo. Huwag mo na akong tatawagan muli. Isang malakas na sampal ang iginawad ni Bianca sa pisngi ni Armando bago ito nagmarcha palabas. Iniiwan ang lalaki sa gitna ng kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Consolacion ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis, at ang kanyang mukha ay dahan-dahang tumabingi. Ang matinding presyur at kahihiyan ay nagdulot ng isang tunay na atake. Gumuho ang matanda sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa hangin. Ngunit walang kahit isang kamay mula sa karamihan ang dumating upang tumulong. Dahan-dahang bumaba si Florence mula sa entablado. Huminto siya sa harap ng kanyang biyenan na ngayon ay hirap na sa pagsasalita. Dinukot ni Florence mula sa kanyang clutch bag ang isang lukot na papel. Ang exap ng pera na ibinigay sa kanya sa ospital nung gabing inatake si Armando sa kama ng kalaguyo. Narito ang sukli ng iyong pananahimik, Doña Consolacion. Ang mahinang bulong ni Florence, sapat na upang marinig ng matanda. Inihulog niya ang pera sa tabi ng mukha ng biyenan. Gamitin ninyo yan sa ospital. Dahil simula ngayon, wala na kayong pamilyang babalikan. Tumalikod si Florence nang may matuwid na likod, handa nang lisanin ang lugar na puno ng lason. Ngunit bago pa siya makalabas, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate ng mabilis. Ang pangalan ni Nanay Pacing ang lumabas sa screen. Florence! Florence! Tulong! Ang bata! Kinuha ni Armando ang bata. Ang histerikong sigaw ni Nanay Pacing sa kabilang linya, kasunod ang tunog ng nabasag na salamin at ang malakas na pag-iyak ni Tala. Nanigas ang buong katawan ni Florence. Ang tagumpay na kanina lang ay kay tamis ay biglang naging mapait na abo. Lumingon siya sa paligid at doon niya napagtanto na, sa gitna ng kaguluhan, nawawala na si Armando sa loob ng ballroom. Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang lalaking nawalan na ng lahat upang makapaghiganti? Maililigtas ba ni Florence ang kanyang anak bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat ng kanyang ipinaglaban? Ang bawat tibok ng puso ni Florence ay tila isang nagbabagang bakal na humahampas sa kanyang dibdib habang pinapatakbo niya ang kanyang sasakyan sa gitna ng dilim. Ang ulan ay muling bumuhos, tila mga luhang nagmamadali, habang ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang panalangin para sa kaligtasan ng kanyang anak. Nang marating ni Florence ang eskinita ni Nanay Pacing, ang tumambad sa kanya ay ang isang tayanawing hinding-hindi niya malilimutan. Ang pinto ng maliit na barong-barong ay nakasabit sa isang bisagra, wasak at tila nilapastangan. Ang mga piraso ng nabasag na salamin mula sa bintana ay nagkislapan sa ilalim ng ilaw ng poste, tila mga bituin na nalunod sa putik. Naririnig niya ang mahinang hikbi ni Nanay Pacing na nakaupo sa sahig, hawak ang kanyang nasaktang braso. Florence, dinala niya si Tala sa dulo ng kalsada, sa lumang bodega ng tela.
Ang turo ng matanda ng may nanginginig na daliri. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Florence. Tumakbo siya patungo sa madilim na gusali. Ang kanyang hating gabing asul na gown ay nababasa na at puno ng putik. Ngunit hindi niya ito alintana. Sa loob ng bodega, ang amoy ng alikabok at amag ay nanunuot sa ilong. Doon, sa ilalim ng nag-iisang aandap-andap na bumbilya, nakita niya si Armando. Ang kanyang asawa ay hindi na mukhang kagalang-galang na CEO. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang barong ay punit-punit, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hawak-hawak ni Armando si Tala sa braso. Ang bata ay umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. "Bitawan mo ang anak ko, Armando." Ang sigaw ni Florence, ang kanyang boses, ay hindi na nanginginig, kundi puno ng isang uri ng otoridad na nagpapatigil sa bawat galaw sa loob ng silid. "Ikaw ang may gawa nito, Florence." Ang hiyaw ni Armando. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng bodega. "Sira na ang buhay ko. Wala na akong pera. Wala na akong dangal. Sinadya mo ito. Nagkunwari kang mahina. Nagkunwari kang martir. Para lang hintayin ang pagkakataong saksakin ako sa likod. Kasalanan mo kung bakit ako naging ganito." Ang bawat salita ni Armando ay tila isang lason na dahan-dahang lumalabas sa kanyang bibig. Ang huling pagtatangka ng isang taong aiskilyo na baluktutin ng katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lason ay hindi na tumatalab kay Florence. "Hindi ako ang sumira sa iyo, Armando. Ang sarili mong kasakiman at kawalang puso ang gumawa niyan sa iyo." Ang malamig na tugon ni Florence habang dahan-dahang lumalapit. "Binigyan kita ng 10 taon ng aking buhay. Binigyan kita ng aking katapatan at pati na ang aking mga pangarap. Ngunit tinumbasan mo iyon ng pandaraya at pananakit sa sarili mong dugo at laman. Ibigay mo sa akin si Tala at matatapos na ang lahat ng ito." Tumawa si Armando ng mapait, ngunit sa likod ng kanyang galit ay ramdam ang lalim ng kanyang sugat at pagkadismaya. "Matatapos?" Nanginginig niyang sambit. "Paano matatapos ang lahat kung araw-araw kong dala ang sakit ng pagkawala at pagkawasak?" Mariin niyang kinuyom ang kanyang mga kamay bago muling tumingin sa kaharap. "Pakiramdam ko'y unti-unti nang nawawala sa akin ang lahat ng mahalaga," dugtong niya. "At sa sobrang bigat ng galit at pighati, hindi ko na alam kung paano pahaharapin ang sakit na ito." Dahan-dahang hinigpitan ni Armando ang pagkakahawak sa braso ni Tala, dahilan upang mapaiyak ang bata sa sakit. Ngunit bago pa man makagawa ng mas malupit na hakbang si Armando, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa labas, tila mga trumpeta ng katarungan na naghahatid ng liwanag sa kadiliman. Bumukas ang malaking pinto ng bodega at pumasok si Attorney Mateo kasama ang mga armadong alagad ng batas. Ang mga ilaw mula sa kanilang mga flashlight ay tumama sa mukha ni Armando. Inilalantad ang kanyang huling pagkatalo. "Ibaba mo ang bata, Armando. Tapos na ang palabas mo." Ang dekalidad na utos ni Attorney Mateo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nakawala si Tala at tumakbo patungo kay Florence. Sinalubong ng ina ang kanyang anak. Nang may mahigpit na yakap, tila sinusubukang itago ang bata sa lahat ng kasamaan ng mundo. Naramdaman ni Florence ang maliliit na kamay ni Tala na kumakapit sa kanyang gown. Ang bawat hikbi ng bata ay unti-unting humuhupa sa loob ng kanyang mga bisig. Pinanood ni Florence kung paano pinuwersang dapaan ng mga pulis si Armando sa sahig. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanyang mga kamay ay tila huling tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata ng kanilang buhay. Habang hinihila si Armando palabas, tumingin ito kay Florence nang may bakas ng matinding pagsisisi o baka galit. Ngunit wala nang emosyong natitira sa puso ni Florence para sa kanya. Mahal mo ba talaga ako kahit kailan?" Ang huling tanong ni Armando bago isara ang pinto ng sasakyan ng pulis.
Tumingin si Florence sa kawalan. Ang kanyang mukha ay kasing tatag ng bato sa ilalim ng ulan. Hindi siya sumagot, sapagkat ang sagot ay matagal nang nabaon, kasama ng mga karayom at sinulid na ginamit niya upang tagpiin ang kanyang nadurog na pagkatao. Ang isang matinis na tili na tila humihiwa sa katahimikan ng hating gabi ang bumasag sa panandaliang kapayapaan na inaakala ni Florence ay kanila na. Ang bawat sigaw ni Tala ay hindi lamang galing sa kanyang lalamunan, kundi galing sa kailaliman ng kanyang kaluluwang sugatan, na tila hinahabol pa rin ng mga anino ng kahapon sa gitna ng kanyang panaginip. Mabilis na bumangon si Florence mula sa kanyang pagkakahiga sa tabi ng anak. Ang silid ay puno ng amoy ng lavender at sariwang linen, ngunit para kay Tala, ang bawat sulok ay tila nagiging pader ng bodega kung saan siya ikinulong. Nanginginig ang bata. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit, ngunit ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na itinutulak ang hangin. Tila may nilalaban ng hindi nakikitang kalaban. Tala, anak, gisihiling. Narito na si Mama. Wala na sila, anak. Ligtas na tayo. Ang mahinang bulong ni Florence habang mahigpit na niyayakap ang anak. Naramdaman niya ang basa ng pawis sa likod ng bata at ang mabilis na tibok ng puso nito na tila isang ibong nakakulong sa hawla. Doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, naramdaman ni Florence ang isang uri ng hapdi na hindi kayang lunasan ng lahat ng perang nasa kanyang bank account. Napagtanto niya na ang pagkapanalo niya sa laban sa mga Del Rosario ay may malaking kapalit. Ang tagumpay sa pananalapi at kapangyarihan ay hindi sapat upang burahin ang trauma na nakaukit na sa isipan ng kanyang 7 taong gulang na anak. Ang bawat halinghing ni Tala ay tila isang sumbat sa kanyang konsensya, isang paalala na ang kanyang pananahimik noon ay nagdulot ng sugat na hindi nakikita, ngunit mas malalim pa sa anumang hiwa. Pagdating ng umaga, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana, nakaupo si Florence sa balkonahe ng kanilang bagong tirahan. Isang tasa ng mainit na kape ang nasa kanyang harap, ngunit hindi niya ito magawang inumin. Dumating si Attorney Mateo. Bit-bit ang ilang dokumento para sa Estrella. Walang imik ang abogado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa habang nakatingin sa tila pagod na mukha ni Florence. Florence, kailangang pirubahan ang mga dokumentong ito para sa susunod na board meeting. Maraming naghihintay sa iyong desisyon bilang bagong presidente. Ang mahinang sabi ni Mateo. Tinitigan ni Florence ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tala, na ngayon ay tahimik na naglalaro sa hardin, ngunit paminsan-minsan ay tumitingin sa paligid ng may takot. Mateo, ayoko na ng corona. Ayoko nang maging presidente ng isang kumpanyang naging mitya ng pagkawasak ng aking pamilya. Ang sabi ni Florence, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na nanggagaling sa isang mahirap na desisyon. Gusto ko lang maging ina. Gusto kong ayusin ang bawat piraso ng pagkatao ni Tala na nadurog habang abala ako sa paghihiganti. Tumabi si Mateo sa kanya. Ang init ng araw ay tila sumasalamin sa tahimik na suporta na laging ibinibigay ng lalaki. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kamay ni Florence, isang banayad na haplos na hindi humihingi ng anuman, kundi ang pagpapadama na hindi siya nag-iisa. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Walang mga kamera, walang mga intriga, tila sila lamang dalawa sa gitna ng katahimikan ng umaga. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay tila isang pangako ng isang bukas na hindi na kailangang maging marahas. Gagawin natin ang lahat ng kailangan upang mahanap ninyo ang tunay na kapayapaan, Florence. Kahit ano pa ang maging desisyon mo, narito lang ako. Bulong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay may lalim ng katapatan na matagal nang hindi naramdaman ni Florence mula sa sinumang lalaki. Dahan-dahang tumayo si Florence at lumapit sa dingding kung saan nakakabit ang mga bagong security camera.
Sa isang matatag na galaw, isa-isa niya itong kinuha. Hindi na niya kailangan ng mga matang nakamasid sa bawat galaw nila. Humarap siya kay Tala na ngayon ay nakatingin sa kanya. Dito anak, wala nang mananakit sa atin. Wala nang mga anino. Wala nang mga lihim. Tayo na lang dalawa. At ang ating bagong simula. Ang pangako ni Florence habang kinukuha ang huling piraso ng kamera. Isang matamis na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Tala. Isang ngam ng ngiting tila unang bulaklak na bumubuka pagkatapos ng isang mahabang taglamig. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, isang malaking katanungan ang naiwan. Sino ang hahawak ng kapangyarihan sa Estrella ngayong tatalikuran na ito ni Florence? At handa na ba ang mundo na hayaan siyang mamuhay ng tahimik pagkatapos ng lahat ng ingay na kanyang nilikha? Ang tunay na korona ng isang babae ay hindi yari sa ginto o diamante na kinuha mula sa bulsa ng iba, kundi isang korona na hinubog ng sariling mga kamay mula sa mga hibla ng pagtitiis, pag-asa at wagas na pagmamahal. Ang dating madilim at amoy amag na suwong medyakong ay hindi na makikilala. Ang mga dingding na dati ay puno ng dumi at anino ng kahirapan ay napinturahan na ngayon ng malinis na puti at pastel na asul. Tila isang langit na bumukas pagkatapos ng isang mahabang ulan. Ang ritmo ng mga makina ng pananahi ay hindi na tunog ng pagkabagot at pagod. Ngayon, ang bawat ikot ng gulong nito ay tila isang masayang awitin ng kalayaan at bagong simula. Ito na ang Tala Fashion Academy. Ang paaralang itinayo ni Florence hindi para sa tubo, kundi para sa pagbibigay ng bagong buhay. Si Nanay Pacing ang tumatayong tagapamahala ng produksyon. Wala na ang kanyang mga luhang galing sa takot. Pinalitan na ito ng malalakas na tawa habang tinuturuan ng mga bagong mag-aaral. Ang bawat sulok ng gusali ay puno ng buhay, malayo sa malamig, at nakakabinging katahimikan ng mansyon ng mga Del Rosario. Dito, ang bawat babaeng pumapasok ay may bitbit na sariling kwento ng sakit. Ngunit sa bawat tahi na natututunan nila, tila tinatagpirin nila ang kanilang mga sugatang kaluluwa. Sa gitna ng abalang hapon, isang babae ang pumasok sa pintuan. Nanginginig ang kanyang mga balikat at may bakas pa ng lila na pasa sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang sa sahig dahil sa labis na hiya at takot. Dahan-dahang lumapit si Florence. Hindi siya lumapit bilang isang mayamang may-ari ng kumpanya, kundi bilang isang babaeng nakaranas din ng parehong hapdi. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng babae at sa pagdampi ng kanilang mga balat, tila nagkaroon ng isang hindi nakikitang tulay ng pag-unawa. Huminga ka ng malalim, kapatid. Dito, hindi ka na kailangang matakot. Ligtas ka na rito. Ang mahinang sabi ni Florence. Ang kanyang boses ay puno ng init na tila isang kumot sa gitna ng ginaw. Ang babae ay napatingin sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Florence ang isang kislap ng pag-asa na dahan-dahang gumigising sa mga matang iyon habang nagaganap ang himalang ito sa paaralan. Sa kabilang dako naman ng lungsod, sa loob ng isang luma at tila kinalimutang pasilidad para sa mga may sakit, nakahiga si Doña Consolacion. Ang kanyang dating marangyang terno ay pinalitan na ng isang kupas at manipis na hospital gown. Dahil sa malalang stroke, ang kalahati ng kanyang katawan ay nananatiling paralisado. Ang kanyang mga mata, na dati ay nanlilisik sa galit, ay nakatitig na lamang ngayon sa kisame ng walang emosyon. Wala siyang dalaw, walang mga kaibigang elitista, at walang sino mang tumatawag sa kanya upang kumustahin. Ang kanyang tanging kasama ay ang tunog ng patak ng tubig mula sa gripo na tila isang orasan na nagpapaalala sa kanya ng bawat segundo ng kanyang kalungkutan. Ang kayamanan at pangalang ipinaglaban niya nang may kalupitan ay wala ng saysay sa gitna ng kanyang nag-iisang paglalakbay. Bumalik si Florence sa kanyang mesa sa paaralan. Isang puting sobre ang nakapatong sa ibabaw nito.
May selyo mula sa pambansang bilangguan. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila nanigas nang makita ang sulat kamay sa labas. Ang sulat ni Armando. Dahan-dahang binuksan ni Florence ang sobre at mula sa loob ay lumitaw ang isang piraso ng papel na punong-puno ng mga bura at bakas ng tuyong dugo. Hindi ito isang liham ng pagbabanta. Ito ay isang sulat ng pagsisisi, isang mahaba at magulong pag-amin ng pagkakamali, at isang pakiusap na makita man lang ang kanyang anak sa huling pagkakataon bago siya tuluyang mabulok sa loob ng rehas. Napatitig si Florence sa huling pangungusap ng sulat. Ang kanyang puso ay tila isang timbangan na naghahanap ng balanse sa pagitan ng hustisya at pagpapatawad. Kaya ba ng isang inang nakasaksi sa paghihirap ng kanyang anak, nabuksan muli ang pinto para sa taong naging sanhi ng lahat ng yon? Sapat na ba ang isang sulat na puno ng dugo at luha upang burahin ang 10 taon ng pagdurusa? Handa na ba si Florence na harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan upang tuluyang makamit ang katahimikang matagal na niyang hinahangad? Ang isang pirasong papel ay tila mas mabigat pa sa 1 toneladang bakal kapag bitbit nito ang mga salitang huli na para sa isang pusong matagal nang pinatay ng kawalang puso. Sa loob ng kanyang tahimik na opisina sa akademya, ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng mga makina ng pananahi mula sa kabilang silid na tila isang malayo at banayad na tibok ng puso. Hawak ni Florence ang sulat ni Armando. Ang bawat salitang nakasulat doon, ang mga pag-amin na siya ay naging bulag, ang paglalarawan sa hirap na dinaranas niya sa loob ng selda, at ang desperadong pagsamo na mabisita man lang, ay tila mga multong pilit na humihila sa laylayan ng kanyang bagong buhay. Tumingin siya sa bintana, pinapanood ang mga dahon ng puno na sumasayaw sa ihip ng hangin. Tila bumalik ang kanyang gunita sa 10 taon ng kanyang pagiging asawa. Naalala niya ang bawat gabing nagpuyat siya, ang bawat pasang itinago niya sa ilalim ng makapal na makeup, at ang bawat pagkakataong pinaniwala niya ang sarili na magbabago rin ang lahat. Ang bawat alaala ay tila isang matalas na tinik na pilit na binubuhay ang hapdi na akala niya ay wala na. Naramdaman ni Florence ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang imahe ni Armando na sugatan at nag-iisa sa loob ng bilangguan ay hindi nagdulot sa kanya ng kagalakan. Ngunit hindi rin ito nagbigay ng awa. Ang nararamdaman niya ay isang malalim at malamig na kawalan ng pakiramdam. Isang uri ng kapayapaan na dumarating lamang kapag ang isang tao ay tuluyan ng bumitaw sa isang lason. Dahan-dahan niyang itinabi ang sulat. Hindi siya kumuha ng ballpen upang sumagot at hindi rin siya naghanda upang pumunta sa bilangguan. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, inilagay ang sulat sa loob at isinara ito ng mahigpit. Ang tunog ng paglalapat ng takip ng kahoy ay tila huling hantungan ng isang bangkay na matagal nang dapat ibinaon. Ang pagpapatawad para kay Florence ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Ito ay ang sadyang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ng kanyang kasalukuyan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Attorney Mateo. Hindi siya pumasok. Sapat na sa kanya ang makita ang katatagan sa likod ni Florence mula sa malayo. Ang bawat sulyap ni Mateo ay puno ng isang uri ng paghanga na hindi kayang ipaliwanag ng mga legal na termino. Nakita niya ang paglago ng babaeng ito mula sa isang biktima tungo sa isang tagapagtanggol, mula sa isang anino tungo sa isang nagniningning na liwanag. Ang marahang pag-alingaw-ngaw ng mga hakbang ni Mateo palayo ay tila isang respeto sa pribadong sandali ng paglaya ni Florence. Kinuha ni Florence ang isang bagong gawang damit sa gilid. May isang maliit na hibla ng sinulid na lumalabas sa laylayan nito. Kinuha niya ang kanyang gunting at sa isang mabilis na paggupit, ang hibla ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Ang tunog ng talim ng gunting na naglalapat ay tila isang simbolikong pagputol
sa huling anino ni Armando na pilit na humahabol sa kanya. Mama, Mama, tingnan mo po ang drawing ko. Ang masayang hiyaw ni Tala ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang bata sa silid, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa rurok ng kaligayahan. Ang sementong braso ay wala na, pinalitan ng isang balat na malinis at puno ng buhay. Ang bawat hakbang ng bata sa sahig ay tila isang musika na nagpapalayas sa lahat ng madidilim na kaisipan ni Florence. Yumakap si Tala sa kanyang binti at sa sandaling iyon, alam ni Florence na tama ang kanyang desisyon. Ang kanyang mundo ay hindi na umiikot sa paghihiganti o sa pag-aayos ng mga taong sumira sa kanya. Ang kanyang mundo ay narito na, sa maliit na batang ito at sa mga babaeng tinutulungan niyang makabangon. Ngunit habang tinitingnan niya ang larawang iginuhit ni Tala, isang bahay na puno ng mga makukulay na bulaklak at 2 taong malaki at isang maliit. Napansin ni Florence ang isang pamilyar na anyo sa gilid ng guhit. Sino ang lalaking iginuhit ni Tala sa tabi ng kanyang ina? At handa na ba ang puso ni Florence na magpapasok ng bagong kulay sa kanyang mundong matagal na naging asul? Ang bawat tahi ng karayom na dati ay simbolo ng pagkaalipin. Ngayon ay naging isang sining ng kalayaan na nagbibigay liwanag sa bawat madidilim na sulok ng buhay. Ang malaking bulwagan ng Tala Fashion Academy ay puno ng mga tao, ngunit hindi ito ang mga elitistang mapangmata na nakasalamuha ni Florence sa mga Del Rosario. Ang mga narito ay mga simpleng tao, mga pamilya ng mga babaeng naging bahagi ng akademya, mga kaibigan mula sa eskinita ni Nanay Pacing, at mga taong tunay na nagpapahalaga sa sining at pag-ibig. Ang amoy ng mga bagong telang cotton at sariwang bulaklak ay humahalo sa hangin, nagbibigay ng isang pakiramdam ng pag-asa at bagong simula. Nagsimula ang palabas, ngunit sa halip ng mga profesional na modelo, ang mga kababaihang nagtapos sa akademya ang siyang naglakad sa gitna ng entablado. Bawat isa sa kanila ay suot ang kanilang sariling disenyo, mga damit na hango sa kanilang sariling pagbangon. Ang bawat hakbang nila sa entablado ay puno ng dignidad. Ang kanilang mga mata ay nagniningning na tila mga bituin sa gitna ng gabi. Ang bawat palakpakan ng mga manonood ay tila isang malakas na dagundong ni may tatagumpay na nagpapatunay na ang bawat sugat ay maaaring maging isang obra maestra. Nakatayo si Florence sa likod ng entablado, pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila. Tila bumalik ang kanyang gunita sa gabing dinala niya ang barong sa ospital, ang gabing puno ng dugo at kahihiyan. Ngunit ang alaalang iyon ay hindi na nagdudulot ng sakit. Sa halip, ito ay nagsisilbing pundasyon ng kanyang lakas. Hinawakan niya ang tela ng kanyang sariling gown, isang simpleng disenyo na sumisimbolo sa kanyang pagiging payak ngunit matatag. Tinawag ang pangalan ni Florence upang magsalita sa gitna ng entablado. Habang naglalakad siya patungo sa mikropono, ang buong bulwagan ay tumahimik ng may labis na paggalang. Tumingin si Florence sa karamihan at doon, sa unang hanay, nakita niya si Tala na nakatayo at masayang kumakaway sa kanya. Sa tabi ng bata ay si Attorney Mateo na nakatingin sa kanya ng may ngiting puno ng pagmamalaki at isang damdaming higit pa sa pagkakaibigan. Sa mahabang panahon, inakala ko na ang halaga ng isang babae ay nakadepende sa kung gaano siya kayang magtiis para sa kanyang pamilya. Ang simula ni Florence, ang kanyang boses, ay malinaw at puno ng kapayapaan. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi na sa pagtitiis, kundi na sa pagbangon. Hindi ako narito ngayon bilang President F ng Estrella. Narito ako bilang si Florence, isang ina, isang mananahi, at isang babaeng natutong mahalin ang kanyang sarili bago ang iba. Ang bawat salita ni Florence ay tila isang mainit na haplos sa puso ng bawat manonood. Ang kanyang talumpati
ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpapatawad sa sarili at sa pagbuo ng isang mundong mas makatao at mas mapagmahal. Matapos ang palabas, dinala ni Mateo si Florence at Tala sa dalampasigan ng Manila Bay. Ang langit ay puno ng mga kulay ng kahel, lila at ginto, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang malambing na musika na nagpapatahimik sa lahat ng ingay ng nakaraan. Naghahabulan si Tala at si Nanay Pasing sa malawak na buhanginan. Ang kanilang mga tawanan ay tila mga kampanilya na naghahatid ng tunay na kaligayahan. Nakatayo lang sina Florence at Mateo, pinagmamasdan ang kagandahan ng bukang liwayway ng kanilang bagong buhay. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang kamay at hinawakan ang mga daliri ni Florence. Sa pagkakataong ito, hindi bumitaw si Florence. Naramdaman niya ang init at katatagan mula sa lalaking laging nasa kanyang likuran, hindi upang diktahan siya, kundi upang suportahan siya. Isang banayad na ihip ng hangin ang nagpadampi sa kanilang mga buhok habang dahan-dahang isinasandal ni Florence ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Salamat, Mateo. Salamat sa pananatili. Ang mahinang bulong ni Florence. Wala nang dapat ipagpasalamat, Florence. Ang makita kang malaya at masaya ang tanging hangad ko. Ang tugon ni Mateo habang mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Doon sa harap ng papalubog na araw, ang lahat ng pait, lahat ng pagtataksil, at lahat ng luha ay tuluyan ng natunaw. Ang natira na lamang ay ang liwanag ng isang bagong umaga na puno ng pangako ng isang pag-ibig na marunong rumespeto at magpahalaga. Ang tunog ng mga makina ng pananahi sa loob ng Tala Fashion Academy ay naging isang pamilyar na oyayi ng pag-asa na gumigising sa bawat umaga ni Florence. Lumipas ang 3 taon mula nang gumuho ang mundo ng mga Del Rosario at sa bawat araw na nagdaan, ang bawat hibla ng tela na dumaan sa mga daliri ni Florence ay nagpapatunay na ang buhay ay maaaring muling tahiin gaano man ito kawasak. Sa loob ng isang maliit na frame sa kanyang mesa, nakalagay ang isang larawan nina Florence, Tala at Mateo sa tapat ng kanilang unang tahanan. Isang simpleng bahay na puno ng mga halamang namumukadkad. Wala roon ang mga gintong palamuti o ang lamig ng mansyon, ngunit ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay may ningning na hindi kayang tapatan ng anumang hiyas. Si Tala ay lumaki ng may tiwala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot at ang kanyang sining ay naging boses ng kanyang henerasyon. Nahanap na ba ni Florence ang tunay na kapatawaran? Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa mga taong sumira sa atin. Para kay Florence, ang pagpapatawad ay ang sadyang pagbitaw sa bigat ng galit upang mahanap ang sariling kapayapaan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong mabait noon at pinatawad niya ang tadhana sa mga pagsubok na ibinigay sa kanya. Si Armando at ang kanyang ina ay naging mga malalabong aninon na lamang ng nakaraan, mga aral na nagpatibay sa kanya, ngunit hindi na kailanman magiging bahagi ng kanyang kinabukasan. Ang katarungan ay nakamit hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita na ang kabutihan at talino ay kayang manaig sa kasakiman. Nahanap ba nila ang tunay na kapayapaan? Ang kapayapaang tinatamasa ni Florence ngayon ay hindi ang katahimikan ng kawalan ng gulo, kundi ang katahimikan ng isang malinis na konsensya at pusong marunong magmahal ng may hangganan at respeto. Sa piling ni Mateo, nahanap niya ang isang pag-ibig na hindi sumasakal, isang pagsasamang puno ng paggalang sa kanyang pagkatao at sa kanyang mga pangarap. Ang kanilang relasyon ay tila isang banayad na agos ng ilog, tahimik, malalim, at laging naghahatid ng buhay. Anong aral ang maiiwan para sa ating lahat? Ang kwento ni Florence ay isang paalala na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelyido ng lalaking kasama niya o sa dami ng sakripisyong handa niyang ibigay
kapalit ng sariling dangal. Ang tunay na korona ay ang pag-ibig sa sarili at ang lakas na tumayo para sa katotohanan. Ang bawat sugat ay may layunin at ang bawat pagkakataon ng pagbagsak ay isang paanyaya upang muling bumangon ng mas matatag at mas nagniningning. Sa huli, ang buhay ni Florence ay naging isang obra maestra, hindi dahil ito ay perpekto, kundi dahil ito ay binuo mula sa mga piraso ng sakit na pinagdugtong-dugtong ng sinulid ng katatagan at pag-asa. Habang lumulubog ang araw sa malayo, ang bawat tahi ng kanyang karayom ay tila nagsasabing, tapos na ang dilim at ang liwanag ng tunay na kaligayahan ay hindi na kailanman muling maglalaho. Isang huling tingin sa dapit hapon, kung saan ang mga alon ay tila humahalik sa pampang upang burahin ang bawat bakas ng sakit. Dito natatapos ang paglalakbay ni Florence, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reynang nahanap ang kanyang sariling trono sa gitna ng katahimikan at pag-ibig. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matyagang pagsama sa akin sa bawat kabanata ng buhay ni Florence. Habang binubuo ko ang bahaging natusok ang mga daliri ni Florence ng karayom, habang tinatahi ang barong para sa taong hindi naman siya mahal, ramdam ko ang bawat kirot sa aking sariling puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga hibla ng katotohanan ng mga babaeng nakaranas masaktan, ngunit piniling bumangon. Ito ay isang gawang isip na puno ng kaluluwa at malalim na pag-unawa sa tibay ng isang ina. Ang buhay natin ay tila isang piraso ng seda. Maaring marumihan ito ng mga patak ng luha o mapunit ng mga maling desisyon ng iba. Ngunit gaya ni Florence, tandaan ninyo na kayo ang may hawak ng karayom. May kapangyarihan kayong tahiin muli ang inyong dangal at bumuo ng isang disenyo na kayo lamang ang nakakaalam ng halaga. Huwag hayaang ang dumi ng kahapon ang magdikta sa ganda ng inyong bukas. Sa inyong palagay, naging tama ba ang pasya ni Florence na hindi nadalawin si Armando sa loob ng bilangguan? O dapat ba siyang nagpakita ng huling awa para sa ama ng kanyang anak? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa aming comment section. Gusto ko ring malaman, saan nyo kaya pinapakinggan ang kwentong ito? Nagtutupi ba kayo ng damit? Nagluluto ng hapunan? O baka nagpapahinga na matapos ang maghapong trabaho? Sulat lang kayo sa baba dahil ang bawat kwento ninyo ay mahalaga sa amin. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng pag-asa. Pagpalain kayo ng may kapal at manatili sana ang inyong tapang sa pagharap sa bawat bagong umaga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento. Ang reyna ng mga sinulid, ang pagbangon ni President F. Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa ating mga tagapakinig.